Isang araw bago magtapos ang itinakdang 14 na araw na tigil putukan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel, muling inakusahan ni US President Donald Trump ang Iran ng paulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Kabilang sa mga itinuturing na paglabag ang pagpigil at pag-atake ng Iran sa mga naval vessel na dumadaan sa Strait of Hormuz. Iginiit naman ng Iran ang United States ang unang lumabag sa tigil putukan matapos ipatupad ang naval blockade at atakihin ng isang Iranian vessel. Ayon sa Tehran, ang mga hakbang na ito ay malinaw na paglabag sa kasunduan at nagpapakita ng kawalan ng seryosong intensyon ng Amerika sa diplomasya. Sa pahayag ni Iranian Speaker to the Parliament Mohammad Bagher Ghalibaf, hindi tatanggapin ng Iran ang negosasyon na may kasamang pagbabanta. Iginiit din niya na handa ang Iran na maglabas ng bagong alas sa labanan sakaling magpatuloy ang sigalot. Kasunod nito, nagbabala ang Iran na tatargetin ang anumang barkong dadaan sa Strait of Hormuz nang walang pahintulot bilang bahagi ng kanilang depensa. Sa Telegram post ni Ebrahim Solfagari, isa sa mga opisyal ng IRGC at tagapagsalita ng Qatam Al-Anbiya Central Headquarters, sinabi nitong dapat nang lumikas ang mga nasa UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia at Kuwait. Gayon din ang mga seafarers malapit sa Strait of Hormuz na una umano nilang aatakihin sa nalalapit na pagtatapos ng ceasefire. Sa panig naman ng US, iginiit ni Trump na wala siyang planong palawigin pa ang tigil putukan at mas pinipili niyang ipagpatuloy ang matinding posisyon sa negosasyon. Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Nagbabala pa siya na kung walang mabubuong kasunduan, posibleng muling sumiklab ang matinding pag-atake ng militar ng Amerika. Samantala, nakatakdang pangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang delegasyon ng Amerika sa Islamabad para sa panibagong round ng usapang pangkapayapaan. Naninindigan naman ang Tehran na walang magaganap na pag-uusap hanggang hindi inaalis ng Amerika ang kanilang blockade sa mga daungan ng Iran. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.